Ikaw ang chief ng poso. Opo, opo. Siya ang chief ng traffic. Yes po. Kasi, itong truck driver, brother, tumawag sa opisina. Dala ng pagod at antok, tumigil siya doon sa malapit sa Coke. Madaling araw yon. Madaling araw. Mga anong oras? Alas 3 po. Alam mo oras po? Mga bandang alas 3. Ngayon, brother, pasensya kung may ordinansa kayo. Hindi ko naman pinapalaki ang ulo ng truck drivers. Pero pag akong tatanungin mo, mas makakabuti, brother, na pag inaantok ang driver, Magpahinga po. tumigil, magpahinga. Kasi kung hindi nila gagawin yon dahil sa sobrang takot sa mga enforcers, baka naman yung kapamilya pa natin ang sagasaan yan. Madisgrasya. So, regardless kung may ordinansa o wala, pinapaboran ko yung truck drivers na tinitigil ang truck, nagpapalipas ng antok. No. Kasi yon ang ligtas eh. At ang isang problema kasi sa atin, sa pangkalahatan, wala tayong spaces, area na dapat ilaan sa mga truck drivers o sa motorista. Ngayon, kung kayo may ordinansa na bawal tumigil, ibang usapin yon. So, kung may ordinansa kayo, obstruction or illegal parking. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga, may karga siyang karne. No? Mabuti na lamang, base sa aming pag-uusap, merong pagtawag niya doon sa company, may biyaheng galing saan yon? Sa Lipa po. Lipa. Na eksakto, malapit, papuntang Parañaque. So, dalawang issue, brother, na gusto kong i-clarify sa inyo. May ordinansa ba tayo, Hepe, na pag driver ako ng truck, pinarada ko, hindi sira ang truck, nandyan ako bilang driver. With all due respect, ang alam kong dapat gagawin, titikitan eh. Obstruction or illegally parked, attended. Yun ay sa sarili kong pananaw, yun ang tama ha. Sa lalong-lalo pa sa hindi ka naman pribado eh. Dito sa atin, lahat tayo public servants eh. So yung sa public service, yun ang alam kong tama. Ang tanong ko, brother, ikaw ang chief ng traffic. May ordinansa ba kayo na pag tumigil, Yes sir, meron po. impound? Yes sir. Pero may provision po doon, may elemento po siya. Hindi ba, nagpadala po ako sa opisina mo dahil ba? Kapatid, simplihan na lamang natin Sige po. Meron po doon provision. para madali. May elemento po siya doon na pag na more than 15 minutes na violate po yung towing ordinance. May tao. Paano mo nasabing 15 minutes? Sa ngayon po may body worn camera yung mga enforcers. Pero alam mo, paumanhin ha, pag sinabi mong 15 minutes, halimbawa, truck driver, truck, Yes sir. ibig mo ba sabihin, may body worn camera ako, brother, naispatan ko siya o orasan ko siya? O mag-approach ka sa kanya? Ang ginagawa po kasi yung iba, wala po yung driver. So, Hindi, wag na, simplihan natin, Hepe. Yes po. Magugulong, may mekos-mekos tayo. May driver, hindi sira ang sasakyan, at ang mabigat pa dito, may kargang karne. Ang tanong, yung 15 minutes sinasabi mo, saan mag-start yon? Kapag na makita po ng enforcer, O sige, kunwari, enforcer ako, nakita ko siya, tatakbo ang metro. Hihintayin ko yung 15 minutes? Hindi sir, sasabihin siya, bawal po dyan, but not necessary din na pausapin pa siya. Bawal po kayo dyan, alis po kayo dyan. Sir. O sige, point by point. May nagsabi sa'yo, bawal dyan, umalis ka. Wala po, sir. So, with your respect sir, ilang taong ka ng driver, brother? Mag-eat po. 8 years. So, alam mo ba ang batas na ang National Highway ay hindi dapat paradahan?
Meron man yung signage. o- Brother, excuse me. Yes po. Ha? Siyempre, tumawag sa akin. Natural, pagtatanggol ko ito. Yes po. Ang pinag-uusapan na nga natin dito, brother, Opo. may violation siya. No? Opo. Hindi na pinag-uusapan, alam mo ba o hindi? Ang pinag-uusapan dito, may violation. Yes po. Keso illegally parked, attended, or obstruction. May violation. Meron po. Ang nililinaw natin dito, brother, kung talaga palang ang ipinatutupad ninyo, may driver, hindi sira, impound, o sabi mo 15 minutes, sasabihan, ito talaga, hindi ito po pwedeng magsinungaling sa akin. At, hepe, more than 30 years na ako sa advocacy. Yes sir. Batang sundalo pa ako, pag may mali, pinagtatanggol ko na. At ako, itataya ko sa iyo 100%. Hindi ito magsisinungaling. Bakit, brother? Without bias. Opo. Ipalagay mo, brother, ikaw yung driver. Sabihan kita, driver, bawal dito, umalis ka, magmamatigas ka, hindi? Hindi na po. Oh. Kaya, pasensya, Sige sir. papanigan ko ito. O, sige. Ang tanong ko sa'yo, may ordinansa. Yes po. Gusto mong sabihin na wag mo nang buksan yan kasi matatagalan tayo, may hinahabol akong oras. Alam mo, kailangan makarating ito kay Mayor. Kasi, kumpiyansa ako na hindi ito klaro kay Mayor. Kasi hindi makatao, walang public service doon. Pero mo, inaantok yung driver, nagpapahinga, tapos impound mo yung truck, wala, brother, public service doon. Samantalang ang tama noon, driver, bawal ditong pumarada. Pasensya ka na, lisensya, ORCR, ticket. May ordinansa kami, may paglabag. Permahan mo, balik lisensya. Ang babayaran niya lamang, yung paglabag niya, obstruction. Eh, samantalang, hepe, in-impound siya, 5,500 ang babayaran. Alam mo bang masakit nito? Magpapadala yung boss niya ng 5,500, idideduct sa kanya. Kasi yung mga boss, ipinagpapalumagay nila na talagang siya ay nagkasala. Salamat po. Pero kung ang pag-uusapan natin ay public service, sigurado ako, pag makarating ito kay Mayor, yan ay kumpiyansa ako. Ipapaamyendahan niya yan sapagkat kamukha na kayo ng Dasmariñas na ang kaibahan lang doon sa Dasma, kinaklamp, hihilahin ng kaunti, ikaklamp, Okay. 5,000. Ang sa inyo, 5,500. Ang mabigat lang sa Dasmariñas, pag nailipat yung truck, nagcha-charge sila ng 1,000 pesos per hour. Yun ang malupit doon. Pero magkamukha yung ordinansa nyo. And hindi pa naman ako naging mayor, pero hindi naman lahat ng mayor yung bang, siyempre may proseso yung pagpasa ng ordinansa Yes po. Pero kung sinasabi mo, hepeng may ordinansa, 100% akong naniniwala. Hindi papabor dyan si mayor kasi unang-una, bakit may mga nahuhuli kayo sa Santa Rosa? Hindi naman yan nakikiraan lang yan, brother. Opo. Most likely, most probably, may dalang produkto yan sa Santa Rosa. Opo. May kinukuha silang produkto. In other words, part ng pag-usad ng ekonomiya ng pamahalaan ng Santa Rosa City, may contribution sila. Siya bilang driver, professional, may tax yan. Binabawa sa sweldo. Brother, yung sasakyan, merong motor vehicle users charge. Yung boss niya, may tax. Yung product niya, may tax. Double kill ba? So, sinasabi mo kapatid, talagang may ordinansa na ganon. Yes po. At in fact, nabigyan na kita ng copy. Oo nga. Kaya nililinaw ko kay brother. Opo. Yes po. Oh, Sa part po sir ng city government at sa pamumuno po ni Mayor Erling, malinaw po na sa pamamaraan po ng gawin ng tao, kailangan pong maglatag tayo ng batas.
Pero hindi naman po pasubalit yun para po gipitin natin ang tao sapagkat kailangan po ng tao at ng gobyerno magtulungan. Sa part po ng ating Public Order and Safety Office, lagi po tayo nagbibilin na i-exercise po natin yung maximum tolerance. Bilang pulis po, dati rin po ako sa PNP, hindi naman po lahat ng mga violators ay kailangan nating lapatan ng batas. May mga panahon po at pagkakataon na alam po natin na hindi po naman sinasadya yung paglabag ng ating mga kababayan. Kaya naman po, lagi po ako nagbibilin sa ating pong head ng City Traffic na might as well magbigay po ng maximum tolerance or warning. Kaya po nung napag-uusapan kanina yung 15 minutes, siguro po kung makikita po yun ng ating traffic personnel, ang dapat po talagang maging gawin, bigyan lang po ng warning yung ating driver, ilista ang pangalan, sa susunod, papaliwanag po kung anong kadahilanan at pagbibigyan po. Actually, brother, hindi na yun ang inilalaban ko eh. Opo. Ang inilalaban ko na lang para sa kanya. Kung may ordinansa, may paglabag, Opo. tikitan. Opo. Pero yung ini-impound, Opo. may driver, hindi sira ang sasakyan, parang legal na pang-hold up na yun eh. Opo. Sa pagkakataon pong ito, talaga pong alam na naman po dito sa lungsod ng Santa Rosa na pag ating pong city government sa Santa Rosa, makatao po, no? So, titingnan po namin ano po yung specifically nangyari sa incident na to, involving po si... Ganito, brother, hindi naman tayo nagiging bias. Very clear naman eh. Yes. May driver, hindi sira ang sasakyan, may kargang karne, in-impound. Mabuti na lamang, nagkataon, yung isang truck ng kanyang boss, malapit na dito, tumawag, Opo. nilipat. Pero, in general, hindi makatao yan. Hindi serbisyo yan. Kasi, ang purpose ng towing, kunwari, tumirik ang truck niya, obstruction, dapat talaga hilahin yan. Opo. At syempre, may operational expenses, may personnel expenses, dapat lang mag-charge. Kasi hilahin talaga yan. Walang driver, hilahin yan. Nasiraan ang sasakyan, hilahin yan. Opo. Yun ay no question asked, tama yun. Pero yung may driver, hindi sira ang sasakyan, magre-resign ako sa kongreso pag may nagsabi, tama yan. Hindi makatao yan, brother. Common sense eh. Kaya tayo'y nanunungkulan para pagsilbihan ng taong bayan. Pero ako, in fairness naman kay Mayora, no? Sigurado ako hindi malinaw sa kanya yung ordinansa na yan. At ako, nire-request ko kapatid, Opo. hindi ka naman mag-chief ng poso Opo. kung hindi ka malapit kay Mayora. Opo. Isa ka sa malapit sa kanya. Opo. Paki-review ninyo yung ordinansa. Sir, tama po kayo, sir, na hindi po masyadong legal term, hindi masyadong malinaw kay Mayor. In fact, sir, ang lungsod ng Santa Rosa ay business-friendly city. Tingnan mo, sabi mo, business-friendly city. Ay kung ganyan ang ordinansa, ako, ang business ko, tracking. Hindi na lang ako mag-deliver sa Santa Rosa. Ang kontra eh. Kung ganito po, no? May particular incident na rin po before na nabrought up ko po yan sa ating mga personnels, no? At natulungan naman po natin yung tao na nahuli, no? Kaya nga po ang hinihingi ko po ay pagkakataon para sa part po ng ating mga traffic enforcers na pag nilayan po nila yung mga insidente na nangyayari na hindi naman po natin, generally, ang intention po natin maging makatao talaga. So, Brother, excuse me. Hindi ko naman pinagtatanggol ang enforcer ninyo. Apo. Pero ang malabnaw at ang questionable dyan, ordinansa. Apo. Samantalang kung simplihan natin ang ordinansa, ang mga lugar na ito ay pinagbabawalan ang pagtigil o pagparada ng mga sasakyan. Pag pumarada, may driver, hindi sira ang sasakyan, ticket lang, ganito ang multa. Pag tumirik ang sasakyan, o kaya walang driver, hila, ganitong babayaran. Sobrang simple. Sa ngayon kung nasa proseso po ng revision yung ating traffic codes.
ongoing po ang revision ng traffic code at siguro po mabibigyan po kayo ng may kukonsidera po natin itong pagkakataon na to para may sama po natin doon sa revision ng traffic code. Pero ang iniling ko, kapatid, araw-araw, gabi-gabi, may drivers na inaantok, Totoo po yun. napapagod. Totoo po yun. Kaya, pakiusap, iparating ninyo kay Mayora yan. Opo. Dahil yan talaga, in fairness sa kanya, at hindi naman siya ang nagbalangkas niyan, ipinagtiwala sa konseho, eh, questionable yan. Walang serbisyo publiko doon eh. Opo. Wala talaga eh. Opo. Oo. Eh, pakiusap, kapatid, bigyan ng immediate attention yan. Sa pagkakataon na to, personal po na ako mag-o-offer ng aking tulong sa mga susunod pa kong pagkakataon, bago naman po sana. Kung mayroon pong insidente po ulit na mauulit na mangyayari na ating truck driver ay hindi po nabigyan ng warning man lang bago po sila... Kapatid, alam mo, napaka-considerate mo eh. Opo. Yan nga ang warning. Hindi na ako interesado doon eh. Opo. Kasi, hindi mo naman kayang bantayan mga enforcers mo eh. Opo. Ang sa akin lang, simplihan. Pag may driver, hindi sira ang sasakyan, tikitan, pagmultahin. Opo. Okay na yun. Okay po. Oh. Kaya nga po sir, sa susunod na insidente po, na huwag naman po sana mangyari at ito pong pagkakataon na ito, sa tingin ko po ay magbibigay na rin po talaga ng kaliwanagan para po sa part din ng ating City Traffic Management Enforcement Unit sa pamumuno po ni Sir Eugene. At alam naman po natin na ating mga personnels, ginagabayan po natin yan araw-araw. Ngayon, kung mayroon pong hindi sumunod sa gabay na lagay po sa tamang pagkakataon yung panghuhuli at pagtotowing, kagaya po na napag-usapan natin sa kanina na talagang halimbawa, traffic na talaga, itinigil niya pa rin doon. Huwag naman dahil meron siyang health condition, dahil nurse din po naman ako, no? Yun po talaga ay talagang may direktang paglabag sa ordinansa. Pero po sa mga kagaya po nung binabanggit ng ating kagalang-galang na congressman at ating hinahangaan, talaga pong gusto po natin hindi po na maulit ng insidente na yan. Na kapag po ang driver, ang intensyon po ay magpahinga, ang intensyon po ng driver ay meron pong ayusin o check-in sa kanyang sasakyan para po ligtas siyang makabiyahe, makakaasa po kayo na hindi po tayo aabot sa pagtikikin po. Brother, with respect sa'yo, Opo. kasi may kapangyarihan naman ang mayor eh, Opo. na mag-utos eh. Opo. Na kung maaari, kung hindi maayos yung ordinansa, pansamantalang suspended yung implementation. No? Makakarating po sa ating ngayon. Kasi, kung ang driver, katulad nito, tagasan ka? Nadasma pero Bicol po, sir. Taga Bicol. Ilan anak mo? Sugon, Kamsor po. Ilan anak mo, kapatid? Dalawa po. Dalawa. Alam nyo, ang masamang epekto nito, pag hindi na i-correct yan, kung katulad niyang malayo ang pamilya, may dalawang anak na maliit na, may dalawang anak na maliit, Opo. ay kung sa takot sa inyo, inaantok, galing Batangas, piliting pumunta ng Paranaque, huwag nang mag-exit muna ng Santa Rosa at magpahinga, ay wag sana, ay baka naman mamaya, ay kung kapamilya pa natin mabangga niya, magdadamay pa yan eh. Kumbaga, alam mo, ang public service, brother, hindi kailangan napakatalino eh. Opo. May kaunting sentido common lang, magiging mabuti ka ng public servant. Mahalaga po pinahihiral po natin yung kurso sapagkat alam po natin, lahat po ng mga kabayan natin nandiyan sa kalsada, naghahanap buhay ng Naintindihan naman kita, Master. Yes, sir. Chief, ikaw sa towing, Hindi po. traffic. Sa office po. Ikaw, brother, Sa clearing po natin. sa clearing. Naintindihan ko naman kayo eh. Kasi may panangga kayo na ordinansa eh. Ang hiling ko lang, brother ha, ulitin ko. Opo. Parating kay Mayora, kay Mayor, pakiayos yung ordinansa. Yes po. Amyandahan. Kung maaari nga, mag-provide kayo ng area na mapaparadahan ng truck eh. Pero kung wala, ay pakiayos lang yung ordinansa.
Paano ngayon yan? May ordinansa na ipinatutupad kayo. Regardless kung may driver o wala. Yes. Hinihila ninyo. Ang babayaran niya, 5,500. Paano yan? Wala po. Tawagin mo si Bro Jerry. Bigyan mo ito ng 6,000. 5,500 plus pangkain. Yung sweldo niyang pag-absent sa trabaho, idagdag mo na. Gawin mo yan 6,500, Bro Jerry. Parang Pero, kulang. In fairness, sir, kung gusto nyo, iimbestigahan namin. Wag na. Malinaw na eh. With respect sa'yo, Salamat po, sir. with respect sa'yo, salamat sa investigation. Yes, sir. Pero considering na may ordinansa kayo, wala kang may tutulong. Yes po. Ang malinaw lang dito, pumarada siya at inaantok. Ang truck niya may kargang karne. Pero dahil impound siya, mabuti, nakatawag ng responde na tsambahan, pabalik ng Paranaque. In-impound nyo, may driver, hindi siraan sasakyan. Hindi nyo kailangan imbestigahan. Kasi paulit-ulit ninyong ginagawa yan at ang isinasangga ninyo, ordinansa. Ako, bagamat congressman ako, at tayo ay magkasama sa PNP, hindi kita pwedeng utusan na kansilahin mo yung Yes po. pagka-impound. Si partner, kahit kaibigan ko, hindi ko pwedeng sabihin, pare, tawagan mo, kansilahin. Pag ginawa ko naman yun, ako na lumalabas na abusado dyan. Ang request ko na lang, itama. Pero habang hindi yan itatama, brother, hindi ako magsasawang tumulong sa motorista. Tama po. Hindi ko naman siguro ipaghihirap yan. Sa part po ng public order and safety, sa pangunguna ko po, kahilingan ko po na yan yung ako na po mag-shoulder. Wag na, brother. Kasi po, ito pong paksang usapin na ginagawa na nagaganap po ngayon. Alam mo, brother, Malinaw po na talagang sa pamamagitan mo, may parating lang kay Mayora, itama yung ordinansa, 10 beses sobra pa kasi po na binayaran mo yung itong multa na to. Oo. Dito, ayaan mo lang muna ako. Ang request ko, itama ninyo. Kasi hindi yan makatao. Nagmumukhang negosyo. But again, in fairness kay Mayora, hindi naman siya si Wonder Woman. Para lahat alam niya. Maaring hindi niya alam yan. Pero alam ko talaga, kumpiyensado ako sa kanya, hindi niya papaboran yung ordinansa na yan. Dahil hindi makatao eh. So basta ganito ang pamantayan natin, basta tama, kampi-kampi tayo. Pag may kaibigan ako, kapamilya, kaibigan, kumpare na nahuli ninyo at nakita niyong mali, at tuluyan nyo, wala kayong magiging problema sa akin. And congrats Ano yung pilyado mo? Kapasete po. Machete. Brother, salamat sa oras